ang Radyo Natin FM na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang Pasko at mapayapa at masaganang bagong taon. Kasabay sa pagsikat ng bagong araw, sa pagsibol ng bagong taon, sabay nating salubungin ng pagbabago upang makamit ang mga bagong pangarap, mga bagong pag-asa tungo sa kapayapaan sa ating mga sarili at sa buong sanlibutan. Isang manigong bagong taon sa ating lahat mula sa inyong himpilan na nagmamahal. Your friendly neighborhood station, Radyo Natin. Ikaw ba ay may maraming katanungan patungkol sa nagaganap ngayon sa ating mundo? Ano pa ang mga maaaring asahan patungkol sa ating panahon ngayon at sa hinaharap? Mga kailang paghandaan batay sa salita ni Yahweh upang makaiwas sa walang hanggang kapahamakan bagkus magkaroon ng tiyak na kaligtasan. Sa kanyang pagbabalik, dala ang gantimpala para sa bawat isa. Tiyakin ang iyong magiging kalagayan walang hanggan. Pakinggan ang programang nabugna para sa iyo, ang salita ni Yahweh. Huwag kaligtaan abangan at subaybayan. Programang tiyak na magdudulot sa inyo ng isang buhay na masagana sa presensya niya. Dahil dito, mga panalangin madaling tugunin dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Yahweh. Kasamang isa sa himpapawid ang malalaking kaganapan sa mundo, ang The 7 Great World End Time Events, buwan ng Nobyembre, tuwing araw ng linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Dito lamang po yan sa 103.9 Radyo Natin na Balbiliran. Ihahatid Nina Roth Pagabasan Puentes, Nora Ibaho George at Enrique Hontelia. Hanggang sa muli, Shalom! Kapayapaan sumainyo pong lahat. Mula sa himpilan, tagapaghatid ng mabuting balita, ang Yeshua the Messiah Fellowship, ay muling ihatid sa inyo ngayon ang dalawa pa ring mahalagang isyo sa karya ng langit, ang kaligtasan na may 7 nakapaloob na mahalagang bahagi. Una, ang forgiveness sa pagpapatawad at ang pangalawa is justification o pinagpabagong banal. Ang pangatlo, reconciliation, pagkakasundo. Ang pang-apat, redemption, pagtubos. At ang panglima, sanctification, pagbabagong buhay. At ang pangpito ay pang-anim ay newness of life o bagong buhay. At pangpito, adoption o pag-aampon. Una, ang kaligtasan at ang 7 nitong mahalagang bahagi na nakapaloob sa kaligtasan na dapat pakinggan, unawain, isa puso at isa isip at isa gawa ng lahat dahil ito ay mga mahalagang turo ng ating tagapagligtas na si Yeshua patungkol sa karyaan ng langit. Ang buhay na walang hanggan ay may proseso na ang bawat tao ay dapat nitong alamin pagsikapang matutunan dahil ang bunga nito ay pagiging ganap na mananampalataya sa ating Mesiyas na siya namang kailangan upang makamit ang ganap at maging tiyak ang buhay na walang hanggan kapiling ng ating Amang Yahweh sa pamamagitan ng ating Hari at tagapaglikha na walang iba ang mahal na Yeshua. Hindi tutulad ng inakala ng marami na sasabing bahala na kung dumating man ang panahon ng paglisan sa mundong ito o bahala na. Bahala na. Hindi ito pwede sa karyaan ng langit dahil ang buhay na walang hanggan ay dapat matiyak at hindi yung sasabihin na akala ko tama ang aking pamamaraan ngunit pala'y hindi. Tanging ang salita ni Yahweh o
o ang ating Mesiyas ang may last say patungkol sa bagay na ito, ang siyang tiyak at hindi akala o inaakala mo lang. Huwag ang sinuman mag-isip ng ganito sapagkat kanya nang ibinigay ang katuruan patungkol sa kaharian ng langit at ganap. Tiyakin ang iyong kalalagyan at tangkilikin ang mga salita ni Yahweh. Inyong malalaman sa Yeshua the Messiah Fellowship at sa mga gawain ng mga churches malapit lamang sa inyo na ang ibinibigay ay walang iba ang mga salita ni Yahweh nang hindi ka malagay sa alanganin na sitwasyon kung ikaw ay humarap sa susunod na uri ng buhay na walang iba ang buhay na walang hanggan. Sa piling ni Yeshua o sa walang hanggang apoy sa impyerno, malalaman ito ng bawat isa. Ginagawa ng ating unang mga kung saan ang ating mga nagtuturo sa atin na kanila itong ginagawa upang ipangaral hanggang sa kaduluduluhan ng ating mundo. Malalaman sa pamamagitan nga ng mga salita ni Yahweh. At ang pangalawang issue ay ang karugtong sa The 7 Great World End Time Events, kung saan isa-isahin natin ang 50 sa sinyales kasama ang iba pang palatandaan na tinutukoy nga tayo nga o tumutukoy na nga tayo ay nabubuhay na sa mahuling yugto ng tinatawag din na end times, huling yugto ng ating kapanahunan. Ngunit hindi pa ito ang pinakahuli o sa huling yugto. May tinatawag po kasing huli o ang pinakahuli sa huling yugto. Wala pa po tayo sa mga panahon na yon. Naglalakad pa lamang po ang ating mundo patungo sa kanyang pagbabalik na kung saan ang lahat ay inoobliga o ating i-encourage na tayo ay maging handa. Ang una nga, ngayon ay akin nang sinabi o akin nang tinalakay dito sa radio. Ang una, ang pagpapatawad sa kasalanan, ang pagdeklara na wala ka sa ilalim din ng sumpa o ng kahatulan na walang iba yung dulo ang impyerno dahil sa kasalanan mula pa ng ating mga magulang na siyang nagkalat nito sa ating mga dugo sa lahat ng mga tao, dugo ng lahat ng tao na buhat sa simula pa sa balat ng lupa from generation to generations. Ito ang ating mababasa sa Biblia, aklat ng unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 9. Anya, maging sa Ephesians chapter 1 verse 7 na sa kanila ay mayroon tayo na ating nakatubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Basahin natin ang Biblia upang marami pa tayong malalaman patungkol sa katuroan ng kanyang ipinaparating sa atin. Na noon pa man, 2,000 taon na ang nakakaraan. Ipinarating na sa tao na umabot na nga ng mahigit 2,000 years, maaari na sa ating kapanahunan ngayon na 2025. Alalahanin ng lahat na ang mga turo patungkol sa kaharian ay may hangganan sa larangan ng pagpapakalat nito at ito ay pagdating ng rapture. Kaibigan, hindi pa huli ang lahat habang ang mahal na Yeshua ay nagbibigay pa ng panahon upang iparating ito sa lahat. Huwag sanang patigasin ang inyong puso dahil walang isa mang tao buong mundo ang pwedeng makialam sa panahon na kanya nang inilaan. Kung dumating ang hangganan na ito, paano ka kung ang buhay mo ay hindi mo inaasahan ay tumigil? O dumating ang dulo ng panahon, kanya na ngang inilaan sa buong kalupaan at hanggang ngayon ay hindi mo pa rin ito binibigyan ng panahon? Ang magandang balita ng Biblia
na sinasabi sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 17 hanggang 19. Narito, verse 17, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod na kalooban, ang mga sumusunod sa kalooban ng Yahweh ay mabubuhay magpakailanman. Verse 18, mga anak, ito na nga ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig, darating ang kaaway ni Yeshua. Ngayon ngay marami nang lumilitaw na mga kaaway ni Yeshua. Kaya't alam nating malapit na ang wakas. Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama, sapagkat kung sila'y tunay na sa atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Maging ang Biblia, aklat ng Pangalawang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 2 ay narito. Babasahin ko para sa inyo. Pangalawang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 2. Magandang balita, Biblia. Verse 4. Sa harap ng Yahweh at ng Mesiyas na si Yeshua, na hahatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita. Anya, ipangaral mo. Verse 2. Ipangaral mo ang salita ng Yahweh. Pagsikapan mong gawin yan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Ito rin ay marami pa tayong matutunghayan sa aklat ng Roma, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 2, 4 at versikulo 5. Maging sa Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 14, maging sa Pangalawang Korinto, sa verse 20 at 21, maging sa Habakuk, Kapitulo 2, versikulo 2 hanggang 4, ang Galatia ay mayroon din tinutukoy. Galatia, chapter 3, verse 11, 14 to 14, at chapter 3, verse 6 up to 18, maging ang aklat ng Roma, Kapitulo 5, versikulo 8 hanggang 11, James, chapter 2, 23 up to 26, maging ang Titus 3, 5 up to 7. At ang pangalawa, sa 7 sangkap ng kaligtasan ay pagkaroon ng ganap na pananampalataya. Ang pangalawa na bahagi ayon sa katwiran ng Yahweh sa usaping kaligtasan pa rin ay walang iba ang justification o pinapaging matuwid o pinapaging banal, pinapaging walang sala sa kanyang harapan. Ang ibig pa katukuyan ay ibinibilang ka na matuwid o dinideklara ka ng mahal na Yeshua na ikaw ay matuwid at hindi kalaban dahil sa iyong ginagawang pananalig sa Kanya na ika'y pinatawad sa iyong mga ngagawang kasalanan. Ang Biblia sa aklat ng Juan, Kapitulo 1, versikulo 12, narito. Verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Yahweh. Ganito rin ang binabanggit sa unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 13. Anya, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay ang inyong pananampalataya sa pangalan ng anak ng Yahweh. Ituloy pa po natin sa unang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 9 hanggang 11, verse 9. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Yahweh? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyusan,
nangangalo niya, nakikipagtalik sa kapwa-lalaki o kapwa-babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, naglalait ng kapwa o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Yahweh. Subalit, mga salita ito na nagbibigay ng babala. Tayo ngayon ay nasa panahon ng pag-ibig at panahon ng kaligtasan. Kung tayo ay nakakarinig ng mga gandang pangangaral at kung tayo gumagawa sa alinmang doon na nabanggit sa ating nabasa sa Galatia, sa unang Korinto, kapitulo 6, versikulo 9 hanggang 11, binibigyan ng panahon pa din ng ating mahal na Yeshua ang bawat isa ng kanilang pagbabalik loob nito. Sapagkat, ayon pa nga sa ating nabanggit, ang panahon na ito ngayon ay panahon ng grasya, panahon ng pagpapatawad, panahon ng kanyang pag-ibig. Kung kaya, siya din ang ating paaring lapitan sapagkat sa kanya lamang tayo ay mga liligtas at walang iba. Sa verse 11, ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit nilinis na kayo sa iyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Yahweh. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng dakila at tagapagligtas ang ating Mesiyas, si Yeshua, at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Yahweh. Sa pag-ibig sa atin ng Yahweh, naging matuwid tayo, hindi sa ating sariling gawa o sa ating sariling kakayanan, na tayo nga ay pinaging matuwid sa kanyang harapan ng ating tinanggap ang ating Mesiyas sa ating mga buhay. Binigyan tayo ng karapatan nga ng katuwiran bilang tayo ay kanya. Kung kaya ang Espiritu ang siya niyang nag-maintain sa ginawa niyang pagsasaayos sa ating mga buhay. Ang Biblia, din sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, versikulo 10 ay narito. Verse 6, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghatid sa kamatayan. Ngunit, ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Verse 7, kaya nga, kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Yahweh, sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas o kalooban ng Yahweh at sadyang hindi niya ito magagawa. Dahil hindi nga natin magagawa, walang sino man ang makakagawa na baguhin ang ating sarili. Tanging ang kapangyarihan lamang ng mahal na Yeshua sa kanyang pangalan ang siyang ating kalayaan. Sa verse 8, anya, at ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaring kalugdan ng Yahweh. Verse 9, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Yahweh. Kung wala sa isang taong Espiritu ng Mesiyas, hindi kay Mesiyas ang taong iyon. Buhay sapagkat itinuri na kayong matuwid. O, ang Mesiyas na sinutukoy dito ay buhay sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Yahweh, ang makapangyarihan na siyang muling bumuhay kay Yeshua. Siya ang muling bubuhay sa atin, sa inyong mga katuwang may kamatayan, anya, sa pamamagitan din ng kanyang espiritong naninirahan sa inyo. Ang Juan, Kapitulo 6, versikulo 63, ay pinapaliwanag na ang bunga ng Espiritu ay buhay na walang hanggan. At itinuturing din naman na ang kanyang mga salita ay Espiritu at buhay. Ang Espiritu rin ang nagbibigay patunay na siya nga ay at ikaw ay ligtas. Siya nga ay ikaw ay ligtas. Ang Biblia, aklat ng Efeso, ay patuloy nagpapatunay. Anya sa Efeso chapter 4 verse 30. Magandang balita Biblia. Verse 30, at huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu sapagkat siya ang tatak ng Yahweh. Sa inyo ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw.
Huwag sanang akalain na ang mga bagay na itinuturo ng ating tagapagligtas patungkol sa pag-aaring ganap sa mga naligtas na ay wala itong bunga na siya nga ang nagpapatunay. Walang iba itong bunga kundi siya ang magpapatunay na itinuturing ang kahit sino na ligtas ay may karapatan sa pangakong mabubuhay na magmuli, bagamat mamamatay ang katawang lupa, ngunit bilang mga itinuring na matuwid, tiyak ang Espiritu siyang magbabangon muli sa atin, sa bawat individual na may tatak ng Espiritu ng Yahweh. Na ang bunga, katulad siya'y nabubuhay pa sa mundong ibabaw, ay ang mga salita ng Yahweh. Ay siya nga, at sa kanya makikita ang kanyang nilalakaran araw-araw. Ay walang ibang kalooban ng mahal na Yeshua, maging sa kanyang pag-iisip, mga pakiramdam at pananalita ay tumatapat sa kalooban ng Amang Yahweh o ng ating Mesiyas. Babasahin sa inyong mga Biblia ang Roma, Kapitulo 3, versikulo 22, 4, Kapitulo 6, versikulo 8, 5 ng Roma, Kapitulo 18, versikulo 10, Kapitulo 3, versikulo 6, Kapitulo 10, versikulo 3 hanggang 6 hanggang 8, maging sa Isaiah, ang pagiging banal, na ituturing na isang banal, ang isang tumanggap sa kanya, maging sa Isaiah, Kapitulo 53, versikulo 11, ang unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 30, maging ang pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17, 19, at maging ang Filipos, Kapitulo 3, versikulo 9. Ang pangatlo na sangkap o bahagi na sa kaligtasan na ito ay sinasabi na pakikipagkasundo o reconciliation. Alang-alang sa maayos na estado sa iyong buhay na walang hanggan. Sapagkat walang ibang pag-asa para sa lahat ng tao sa buong mundo kundi ang tanging nag-iisang tagapagligtas na si Yeshua. Ito ang tiyak at maasahan ng sinukob from generation nga to generations. Sapagkat makapagbibigay buhay na walang hanggan at tiyak. At ang sinuman ay hindi mapapahamak. Siya din ang may akda at ang gumagawa ng kaligtasan para sa lahat. Kung kaya, mahalaga ang makipagkasundo sa tagapagligtas bago pa man dumating ang panahon ng hangganan ng tao o di kaya'y kanya nang tatapusin ang lahat ng bagay dito sa ibabaw ng lupa. Narito, ang Biblia, Aklat ng Roma, Kapitulo 5, versikulo 10 hanggang 12. Anya, verse 10, sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway ay pinagkasundo tayo sa Yahweh sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa ngayong nangagkakasundo na ay mga liligtas tayo sa kanyang buhay. Verse 11, at hindi lamang gayon, kundi tayo'y nangagagalak naman sa Yahweh sa pamagitan ng ating dakilang Yeshua, na sa pamagitan niya ay tinamo natin ngayon ang pagkakasundo natin sa Kanya. Verse 12, kaya kung paano na sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan through Eden, at ang kamatay ay sa pamagitan ng kasalanan. At sa ganito ay ang kamatayan ay nararanasan ng lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Ito ay mababasa din sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 10, Efeso, chapter 4, verse 32, Colossians, chapter 3, verse 13, Matthew, chapter 18, verse 15, at maging ang 2 Corinthians, Kapitulo 5, versikulo 18 hanggang 29. Kung gayon, naririnig mo ang kanyang mga aral, huwag kang mag-atubiling makipagkasundo sa ating Mesiyas sa pamamagitan ng paglapit sa kanya at paghingi ng kapatawaran. Anuman ang iyong profesyon, maging sino ka man,
Kahit pa man ang mga hari sa balat ng lupa o presidente ka man ng isang bansa, ay kailangan ang pakikipagkasundo sa kanya dahil nauna na niyang ginawa ang pagtubos. 2,000 na ang nakakalipas. Nagkaroon ng kaligtasan mula sa sumpa ng kasalanan. Sa kadahilanan ng bawat taong nilikha ng Yahweh ay nagtataglay ng 2 uri ng buhay. Ang una ay temporal, kung saan ang buhay natin dito sa mundo. At kung saan din may katawang lupa tayo. At ito ay may hangganan. Na ayon pa sa Biblia, ang ating katawan lupa ay bumabalik din sa lupa, na mababasa sa Genesis chapter 3 verse 19. Narito. Genesis chapter 3 verse 19. Magandang balita Biblia. Verse 19. Sa pagod at pawis pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. At ang pangalawang buhay, mayroon tayo ay ang espiritual, kung saan ang ating kaluluwa may taglay itong buhay na pangwalang hanggan. Dito pumapasok ang kahalagaan ng salita ni Yahweh, na kung saan walang ibang source o pinanggalingan na magbibigay kaayusan ay ang espiritu ni Yahweh, na walang ibang layunin ay i-maintain ang ating buhay pang walang hanggan upang makapiling natin ang ating Mesiyas sa kanyang kaharian. Espiritu nga ang nagbibigay buhay sa ating mga kaluluwa, at ang salita ni Yahweh ay mahalaga dahil ito ang may ministeryo sa atin ng Espiritu din ni Yahweh upang ito ay magiging buhay sa ating mga buhay, gawing totoo at nagaganap sa atin ang kanyang mga salita. Ito din ay nagiging posible lamang kung tayo ay lumalapit sa ating Mesiyas upang makipagkasundo sa pamagitan ng paghingi ng kapatawaran at pagtanggap sa Kanya upang siya'y maghari sa ating mga buhay, kung saan ang duli nito ay makapiling sa Kanyang kaharian, dahil walang isa man na isinilang sa mundo na matuwid, kundi yaon lamang ang tumatanggap sa Kanya bilang siya ang dakilang hari at tagapagligtas, at tayo ay naging kanyang pag-aari bilang tayo ay naging mga anak niya. Ang Biblia pa rin, Gawa Kapitulo 3, versikulo 19, ito ang binabanggit. Gawa Kapitulo 3, versikulo 19. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Yahweh upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Alang-alang sa ating buhay na walang hanggan, at dahil walang ibang nagbibigay nito ay siya lamang ang ating Mesiyas, kanino mo'y pagkakatiwala ang iyong buhay na walang hanggan? O kung ano ngayon, ay muling magtatanong sa inyo, kumusta ano ang estado ng iyong buhay na walang hanggan? O baka naman kaya ang iyong ipinaghahanda ay ang buhay lamang dito sa lupa? Hindi po masama. Hindi po masama yan ang paghandaan ng buhay dito sa lupa upang hindi maghihirap sa ating buhay dito sa lupa. Subalit, huwag po dahan ng isang tabi ang hanapin at alamin ang mga turo ng ating Mesiyas patungkol sa buhay na walang hanggan, na makapiling siya natin sapagkat kung wala ito sa atin o sa inyo, huwag ninyong asahan na mayroon din naman tayong maasahan sa Kanya. Huwag ninyong asahan. Ngunit kung tayo ay may nasa estado na hindi lamang ang ating paghahanda ay ang ating pangailangan sa panlupa, kundi paghahanda rin sa pangalawang buhay, ang mga bagay na akin nang nabanggit ay dito po yan hinahanda sa ating mundong kasalukuyan tinitirahan, kasabay ng ating ginagawang pang-araw-araw na ating buhay, kung kaya dapat lamang aralin upang maisakatuparan ang mga hinahanap sa katuwiran ng ating Mesiyas, upang sanayin ang ating mga sarili mabuhay kung ano ang kaaya-aya sa kaharian. Sanayin
ang ating mga sarili dito pa lang sa lupa na mamuhay ayon sa standard ng langit. Araw-araw upang maiwasan ang kasalanan na siyang ating kalaban, na dapat ang ating attitude ay labanan ang kasalanan upang ang ating citizenship ay maituturing na makalangit o sa langit. Ang Biblia pa rin sa Aklat ng Filipos, Kapitulo 3, versikulo 19 hanggang 21, ito ang ating mababasa. Filipos chapter 3, verse 19. Kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinadakila nila ay ang hilig ng kanilang katunguhan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala siya lang iniisip kundi ang mga bagay na may kinalaman sa mundong ito. Subalit, sa kabilang dako, tayo ay may mamamayan, mga mamamayan ng langit. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang dakilang Mesiyas, ang ating tagapagligtas, si Yeshua. Verse 21, sa pamagitan ng kapangyarihan, ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Ang ating katawan, may kahinaan, ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. At antabayanan po natin ang pangalawang bahagi, ang The 7 Great World End Time Events. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 O Davinu Chai, O Davinu Chai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Chai, O Davinu Chai, O Davinu Chai. Ang The 7 Great World End Time Events. Sa hapong ito ay ating ibibigay ko ulit sa inyo ang ito nasa The 7 Great World End Time Event. Ang una, katulad ng aking nang nabanggit noon pa man, ang mild tribulation o pasimula ng kahirapan. At tinawag din ito transition to Great Tribulation, na mababasa natin sa Revelation chapter 6 verse 1 and 2 at Lucas chapter 21 at saka Matthew chapter 24. Maring basahin natin ang sinasabi sa Matthew 24. Matthew 24. Antabayanan po natin, ating basahin ang Matthew chapter 24. Anya, verse 1. At lumabas si Yeshua sa templo at payaon sa kanyang lakad at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ay ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapwat, siya ay tinanong. Sumagot, anya. Datapwat siya ay sumagot at sa kanila'y sinabi, hindi ba ninyo na nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwan.
isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Verse 3, at samantalang siya nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? Dalawang malalaking panahon ang tinatalakay dito sa banda ng verse 3. Anya, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? Ang una, ang kanyang pagparitong muli o ang rapture, ang muli niyang pagbabalik, ang tinatanong na dito. At ang pangalawa ay ang katapusan ng sanlibutan. Katapusan ng sanlibutan. Medyo mahaba ang lalakarin sa mga panahon na ito. Pero hindi ko sinasabing antayin, kundi handa na, ipaghanda ang ating mga sarili sa nalalapit na pagkanyang pagbabalik muli. Hindi yan magtatagal kung sinabi sa kanyang mga salita na isang kisap mata, pagpikit mo, pagdilat, tapos ang rapture. Yung bang dapat nasa attitude tayo ng nag-iintay. Bagamat hindi natin nililimitahan ang panahon na ang inaantay nga natin ay ang rapture. Inaantay ang rapture. Hindi lang tayo nag-iintay, no? Nasa attitude nga tayo sa pag-iintay, kundi maging bahagi tayo sa kanyang muling pagbabalik. Maging bahagi sa pagdating ng rapture. Maging bahagi sa mga gawain sa iglesia. Maging bahagi tayo sa mga anong mga gawain mayroon na ipakalat ang kanyang mabuting balita upang maganap nga ang kanyang pagbabalik. At wag nating isantabi na hindi ipangaral ang Book of Revelation dahil bahagi ito sa Biblia. Kung atin itong iiwasan na ipangaral ang Book of Revelation, kulang pa ang mga dapat natin ibalita. So paano siya makakabalik? Kasi ang sabi niya sa Matthew 28 na babalik siya kapag ang kanyang mga pinangaral, mabuting balita ay makarating na sa kaduluduluhan ng sanlibutan. Hindi natin pinapangaral ang isang aklat, ang Book of Revelation. Hindi pa kumpleto ang gospel. Babalik na siya, hindi pa nakukumpleto. Kasi iniiwasan, ipangaral ang Book of Revelation. Dahil ang Book of Revelation ay mga propesiya, punong-puno ng propesiya na sinasabi ang mga magaganap sa ating mundo, sa mga darating. Kaya nga, sa bungad na ito na ngayon ay ating tinatahak na nga ang unang bahagi sa 7 na ito. Ang mild tribulation, transition to great tribulation o pasimula ng kahirapan. Ang ating panahon ngayon na akin na pong nabanggit kanina sa Revelation chapter 6 verses 1 to Luke chapter 24 na ngayon ating binabasa, maging ang Matthew 24 na ating ngayon binabasa at ang Lucas 21. Kaya, dito sa verse 4, at si Yeshua sumagot at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Sapagkat, anya, marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi ako ang Mesiyas at ililigaw ang marami. So the moment na makaririnig tayo ng mga pangangaral na hindi ayon sa kanyang mga salita, yan ay o kiniklaim na siya na ngayon ang tagapagligtas. Yan po ang tinatawag dito na mag-claim nga na siya nga ang tagapagligtas. Ang tagapagligtas, tanging, walang iba kundi ang ating mahal na Mesiyas na si Yeshua.
At ang kanyang mga salita ay ating buklatin ang Biblia. At upang hindi tayo mailigaw nga ng kahit sino na mga ngaral. At sa verse 6 niya, sabi rito, at mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong mag-gulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari. Datapwat, hindi pa ang wakas. Sa verse 7, sapagkat magsisindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Verse 8, datapwat, ang lahat ng mga bagay nito ay siyang pasimula ng kahirapan. Ito yung ating panahon ngayon. Pasimula na binanggit sa Revelation chapter 6 verses 1 and 2 at dito sa Matthew chapter 24 verse 8 na sinasabing pasimula. Ito ang number 1 sa 7 great world end time events na atin ang tinatahak na ng buong mundo na biglaan na lang may mga pagbabago hindi mo sukat akalain. Mga changes, bigla na lang may mga trahedya. No, hindi mo sukat akalain, no? Biglaan na lang. So, ngayon sa verse 9 anya, kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapigatian at kayo ay papatayin at kayo'y kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Sapagkat bahagi din. Ito tandaan natin, bahagi din. Sa bago mag-rapture ay ang malaking revival. Ang malaking revival na walang iba kundi ang pagbabangon muli ng kanyang banal na pangalan, ang kanyang ancient name, ang Yahweh Yeshua, kung saan ito ay itatatak sa Great Tribulation. Kung kaya ito na ay lumalabas na ngayon, mga huling araw, na bago mag-rapture, ang mga maiiwan ay kanyang tatatakan ng mga pangalan ng ancient name na ito. At sa verse 10, talakayin po natin yan. Isa-isahin po natin yan. At kung magkagayoy, maraming mga titisod at mga kanuluhan ang isa't isa at mga kakaputan ang isa't isa. At verse 11, magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Ano ba natin makilala? Yung mga propeta na mga bulaan at saka hindi. No? Ang mga bulaan ay tinutukoy dito na ililigaw yung kung ano yung sinasabi ng word, no, ng Biblia, lumilihis. Ililihis ka niya. Hindi yun nang tinutukoy. Kaya mahalaga na mayroon tayong aral sa Biblia upang pag dumating may itong mga mangangaral na nalilihis, malalaman mo na kalihis nga. Pero kung wala kang word, hindi mo binabasa yung Bible, malilihis ka nga kasi wala kang alam. Diba? Madali lang, malihis. At sa verse 12, anya, at dahil sa pagsagana at isa pa sa palatandaan ng totoong prophet is yung kanyang bunga, yung kanyang araw-araw na pamumuhay, makikita mo ayon sa truth ng Bible. At ang pang-12, at dahil sa pagsagana ng katampalasan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Marami nga ang bago dumating ang ating mahal na Mesiyas ay marami ang yung mawawala na sa kanilang pananampalataya. Bakit kaya? No? Kasi mananagana nga ito eh. Isa sa mga palatandaan na yung ang buong mundo ay mananagana. Pero wag tayong kampante, no? Kasi ang ating panahon sa ngayon ay kinakailangan natin na mag-pray, no? I-practice natin ang prayer, no? Huwag tayong pakampante kasi ang mga panahon na ito ay hindi ito yung panahon na katulad nung dati. Huwag tayong makapakampante. Pag ako nga nandun sa Manila, no,
pag makita ko ng mga building, katulad ng, punta ako ng mall, na second floor pa lang, nagpipray na ako yan. Sabi ko, na nandito po ako mangyawi sa second floor, ingatan niyo po ako. Kasi ang mga pangyayari ay biglaan eh. Biglaan. Hindi mo natatantya, bigla na lang may nangyayari, no? Kaya, dito sa verse 14 naman at ipangangaral ang ebanghilyong ito ng karian sa buong sanlibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. Mga ba itong makakapabalik ang mga ni Yeshua ay itong Book of Revelation di binubuksan. Buksan natin to dandahan ang Book of Revelation dahil dapat lang magkaroon ng kaalaman ang lahat ng kung ano ang nilalaman. Ito ang aklat na hindi gaano binubuksan. No? Paano ba ito mangyari ang kanyang pagbabalik? Sa verse 15 ng Matthew 24, kaya nga pagkakita ninyo ng kasuklam-suka, verse 14, anya, ipangangaral ang ebanghilyong ito ng karian sa buong sanlibutan sa pagpapatu sa lahat ng mga bansa kung magkagayoy darating ang wakas. So, paano nga siya makakarating, makakabalik kung ang Book of Revelation ay hindi natin binubuksan? No, sa verse 15. Anya, kaya nga, pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira sa sinalita sa pamagitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa. No? Ito yung sinasabi na pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel na nakatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa. No? May mga pagkakataon, ang ating mga panahon, tulad ng verse 15, no? Ang mga propesiya ay nabubuksan na noon nga hindi pa na nakikita ang kahulugan nito noong panahon ni Daniel. Ngunit ngayon, dapat natin ito buksan. Dahil ang ating panahon ay panahon na ng mga huling araw. Pero hindi ito ang tinatawag na pinakahuli sa mga huling araw. Huling araw. Yung huling araw, kasama na dito yung panahon nila Apostol Pablo nung panahon ng ating Mesiyas. Kasama na. Bungad pa lang yun ng mga huling araw. Tayo ay nandito na sa medyo, what we call this, pagitan na ng Great Tribulation and Mild Tribulation. Nandito na tayo, nag-iintay na tayo sa dulo ng rapture. Pero hindi gayon ka. Gayon na, kasi mayroon pa itong pananagana tandaan natin to. Pero, ang pananagana na darating, huwag tayong kampante. Kailangan ito ipanalangin. Ang bawat churches ay dapat lumuhod. Ito ang taon ng preparation natin na sa pagdating ng 2006 ay makabungad man lang tayo ng magandang pagsibol ng pamumuhay, pagsibol ng magandang panahon ang 2026. Kasi itong year 2025, ito yung preparation na dapat iluhod natin ito dahil kung hindi natin ito gagawin, maring magugulat tayo sa year 2026 na mga magaganap. Pero kung iluluhod natin, ang buong taon na ito ay ipiprepare natin sa panalangin, fasting, sa mga churches, ay ito ay magiging mabuti ang kalalagyan. At kung tayo, ang mundo ay magiging mabuti ang kalalagyan, at kung tayo mananalangin, dapat hindi tayo exclusive sa ating prayer sa prayer ng church. Dapat lahat sa buong mundo, sa lahat ng uri ng tao, sa lahat ng tao, hindi ka magtatangi, no? Sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng uri ng mga tao, lahat ng tao sa buong mundo, sa ating pangulo, sa ating mga leaders, hindi yun yung tipong kasi ang iba kasi kapag hindi ka pananampalataya, hindi sila pinananalangin. Kahit sinabi dun sa 2 Timothy chapter 2 verse 4 up to
6 or 11 to 9, 9 to 11, ang sabi na lahat ng uri ng tao ay dapat lang ipanalangin natin. Pati nga mga hari, sabi, sa 2 Timothy, sabi rito na ating tingnan sa 2 Timothy. Hebenu shalom alechem, Hebenu shalom alechem, Hebenu shalom, shalom, shalom alechem. Shalu shalom Yerushalayim, Shalu shalom Yerushalayim, Shalu shalom Yerushalayim, Shalu shalom Yerushalayim, Shalu shalom, Shalu shalom, Shalu shalom, Shalu shalom Yerushalayim. Pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, Jerusalén por siempre viva en paz. Shalom, shalom. Anya, sa unang Timothy pala, unang Timothy 2, kapitulo 2, versikulo 1, anya, ang sabi, una nga sa lahat ng 1 Timothy chapter 2 verse 1. Anya. Una nga sa lahat ng mga bagay ay inaaral ko na manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao, ang mga hari at ang lahat na sa mataas na kalagayan upang tayo'y makabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Kaya ang prayer ay hindi lang exclusive na para lang sa mga kapatiran, kundi sa lahat, maging ang mga hari, maging ang mga leaders natin. Masanay tayo, i-pray natin ang ating mga leader dito sa Biliran, leader natin sa ating bansa, sa buong regions. Mayroon tayong 14 regions, ang mga lahat ng mga leaders na yan, ating i-pray. Hindi lamang yon, kundi pati na maging ang mga leaders sa iba't ibang bansa, maging ang mga bansa na kung saan sa ngayon magkaroon sila ng kaunawaan. Sa oras na ito, atin pong dadako po tayo ngayon. Pansamantalang hihinto natin ang ating pagbibigay sa inyo. Hindi pa po tayo nakakarating. Di bale, kasi ang mild tribulation na siyang una, no, na bababasa natin. Bilisan ng konti natin. Sa Revelation chapter 6 verses 1 and 2. At ang pangalawang, great tribulation, na mababasa din natin sa Revelation chapter 3, ang second seal. Kasi first 7 seal ito. So ang pangalawang silyo sa Revelation, ang second seal ay Revelation chapter 6 verse 7, 6 verse 7, and chapter 8, no? And then chapter 8 verse 6, no? Ang white throne na mababasa sa Revelation, ang pangatlo sa 7 great world end time events. Ang pangatlo ay Revelation chapter 19 verses 11 up to 18. Ang pangapat, Battle of Armageddon, Revelation chapter 19 verses 21 and 19 up to 21. Yes. Ang panglima, reign of Yeshua dito sa mundo, dito sa kalupaan, ay ang Revelation. Itong number 4, Battle of Armageddon, ang dulo nito ay ang pagtali na kay Satan, no, sa abyss. Itatali siya yon ang Battle of Armageddon. Tapos pag ang number 5 na the 7 great
end time events ay ang reign ng mahal na Yeshua. That time ay tinali na si Satan sa 1,000 years. At siya magre-reign sa kalupaan ng mahal na Yeshua. Yan ang number 5. Revelation chapter 20 verses 6 up to 4 up to 6, 4 up to 6. And then ang number 6, the seven great world in time events ay ang final battle ni Satan, kasi pakakawalan siya after 1,000 years. Pakakawalan siya Satan for a final battle kasama na ang kanyang mga alipuris. Kaya sa Revelation mababasa yan sa Revelation 20 verse 7 up to 10. At ang pangpito at pinakauli, ang the eternal state sa Revelation 21 up to 22. Yun ang the seven great world in time events. Sa ngayon, tayo ay pansamantalang ihinto natin dahil sa panalangin. Magbibigay na tayo dito sa radyo ng ating mga panalangin sa lahat ng tao, sa lahat ng mga nakakarinig ng mga salita, sa lahat, no boundaries, sa lahat ng mga nandyan ngayon na walang iba kundi sila ay sumasamba, no? Sa lahat. Wala tayong pinipili, okay? Pansamantala natin, magpatugtog tayo ng malumanay na awitin dahil sa ating sunod na bahagi. Shabbat, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 O Davidu Open my eyes of my heart. Open the eyes of my heart. Amang Yahweh, nandito kami ngayon sa panalangin. Isang panalangin na kami ay nag-intercede sa lahat ng uri, sa lahat ng taong buong mundo. Maging sa mga leaders ng bawat bansa, aming itong nilalapit sa inyo na sila'y maging magkaroon ng puso na walang iba kundi sa kanilang pamumuno ay ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan, na ipabuti ang kalagayan ng mga tao na kanilang nasasakupan. Patuloy, maging ang mga leader na ngayon na silang nagpa-practice na nang nandoon ang puso nila sa kanilang mga tao, kung ano ikabubuti para sa kanila, ay patuloy namin silang dinadala, ingatan sila. Magpatuloy sila sa kanilang magandang gawain, magandang pasimula, at patuloy kung anuman ang kanilang mga proyekto ay magtagumpay sila. Pag-iingat para sa kanila, sa lahat naglilingkod, sa buong mundo, naglilingkod para sa mga nasasakupan nila, ang mga hari, ang mga president, mga vice president, ang mga senators, at ang lahat na mga naglilingkod sa pamahalaan ng bawat bansa, ay amin ito nilalapit. Na walang iba silang gagawin kundi ang nasa isa puso nila ang paglilingkod nila sa kanilang mga nasasakupan na mayroong pag-ibig. At patuloy ang mga leader namin na naglilingkod ng ganitong mayroong puso sa kanilang nasasakupan ay magpatuloy ang kanilang magandang gawain. Patuloy ang aming bansa ay nilalapit namin, ang Pangulo at ang lahat, na ang kapayapaan nawa ay magari sa amin sa buong taon at maging sa mga taon pa na darating. Hindi lamang sa aming bansa, kundi sa marami pang bansa. Ito ay aming panalangin. Bigyan mo ng kaliwanagan ang kanilang kaisipan. Na patuloy ang kanila, makakakita sila ng liwanag ng mga salita at sila ay makalapit sa iyo ayon pa rin sa inyong kalooban. Ang lahat ng ito ang panalangin sa mahal na Yeshua. Hallelujah. Amen. And you're shining out of your glory. You pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. High and lifted up